Breaking news, PBBM sumabog na sa galit. Secret deal ni Duterte at ng China hindi umubra. Samantala, dating Pangulong Duterte pinapaliwanag ngayon sa ginawa nito sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang itong mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. So ayan, nandito na naman tayo para magbigay ng update at balita sa inyong lahat ngayong araw na ito mga kababayan. At ito po mga kababayan, tiyak talagang kikilabutan kayo dito sa mga sinabi ng ating mahal na Pangulo tungkol dyan sa agreement na yan sa West Philippine Sea sa China noong nakarang administrasyon mga kababayan. Nakilabutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humingi ng linaw sa mga secret deal ni Duterte sa China. Ito na mga kababayan. Nako, patay na mga DDS dito. Ano kaya mga sasabi ng mga DDS na mga anti-Marcos na to mga kababayan? Ito po kasi mga kababayan, napikon na kasi itong atin mahal na Pangulo. Kasi sa patuloy na pakikipaglaban dyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa West Philippine Sea, itong mga anti-Marcos patuloy naman paninira sa atin mahal na Pangulo. Ilabay sinasabi ng mga anti-Marcos na ito na si BBM daw ang gumagawa ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Yan ang sinasabi ng mga anti-Marcos. Pero alam naman natin mga kababayan, ipinagtatanggol lang ng atin mahal na Pangulo ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Na tayo dapat, ayon sa Pangulo, tayo dapat ang nakikinabang dyan, hindi ang bansang China. Unti-unti nang inuungkat ng atin mahal na Pangulo ang nangyaring gentleman agreement na yan ng China at ni Pangulong Duterte mga kababayan. Secret deal mga kababayan. Ibig sabihin ng secret deal, sila lang ang nakakaalam kung ano ba talaga ang pinagkasunduan ni dating Pangulong Duterte at ng China. Secret deal kasi ayon sa ating mahal na Pangulo mga kababayan, wala namang kasulatan na laging sinasabi umano ng Foreign Ministry ng China na sinasabi ni Wang na meron daw agreement ang Pilipinas. So ibig sabihin mga kababayan, kung meron man silang agreement ni dating Pangulong Duterte, yun ay secret deal. Ayon sa ating mahal na Pangulo, nakakakilabot ang mga ganitong agreement mga kababayan. At ayon pa sa ating mahal na Pangulo, ay hindi dapat ito sundan. Dahil ang teritoryo na yan, walang dapat na magdikta kung sino mang mga bansa. Dahil yan ay teritoryo ng Pilipinas. Walang karapatan kahit sinong bansa ang magdikta kung ano ang gagawin natin dyan sa teritoryo natin. Ito po mga kababayan, basahin po natin to. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lamang Miyerkules kahapon mga kababayan, siya ay kinatatakutan sa mga tuntunin na napaulat na ang gentleman agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng China sa West Philippine Sea ay ibinunyag niya siya sa kasalukuyan na naghahanap ng mga paglilinaw tungkol sa deal na ito mga kababayan. Eto na. Hinihinga na ngayon ng paliwanag ang nakaraang administrasyon at ang kanyang mga kawani noon mga kababayan, lalo na ito si Harry Roque. Kailangan si Harry Roque ay magpaliwanag dahil sa kanya mismo nanggaling sa bunganga niya na may gentleman agreement si dating Pangulong Duterte at ang China. Ngayon mga kababayan, sinasabi naman ni Panilo na tagapagtanggol din ni Pangulong Duterte. Yan mga kababayan, si Panilo, si Roque, yan tagapagtanggol yan ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang sinabi ngayon ni Roque
ay ibinaliktad naman ni Panelo. Sinabi naman ni Panelo na wala daw umanong agreement na ganyan si Pangulong Duterte sa China. Binanggit na ng kaalyado nyo. Si Harry Roque mismo nagsabi niyan. Tapos, sasabihin ni Panelo, wala daw. Pinagluloko tayong mga taong bayan, Nakikita na, talagang niluloko tayo. At saka hindi siguro maggaganyan ng China dyan kung wala talagang gentleman agreement na yan. O walang secret deal si dating Pangulong Duterte sa China. At ang ating naman Vice President ngayon, talagang halatang halata. Walang komento about sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Bakit kaya, mga kababayan? Ano kaya ang masasabi mo doon? Bakit ayaw magkomento ni Vice President Sara Duterte sa nangyayaring pangbubuli ng China dyan sa West Philippine Sea? So, nagpapahalata lang sa akin mga kababayan, for me, nagpapahalata lang si Vice President Sara Duterte na pinoprotektahan niya pa ang Beijing. So yun po mga kababayan, maliwanag na ang sinasabi niya na no comment. So pinoprotektahan niya ang Beijing mga kababayan. Ang China, ikaw ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo no comment, hinaharas, sinasaktan ang ating mga kapwa Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin mo lang, no comment ka. Ano yung Vice? Pangalawang pangulo ka pa naman ng bansa natin. Pero ganun ang komento mo. Paano ka pagkakatiwalaan ng maraming tao kung ganun pala yung gagawin mo? No comment ka sa mga pambubuli na ginagawa ngayon dyan sa West Philippine Sea sa mga kababayan natin, lalo na sa mga mangingisdang Pilipino na number 1 na dapat maprotektahan ng gobyerno. Ayan po mga kababayan. Eto kasi, sinasabi ko lang, kahit paulit-ulit ito, kasi gusto ko i-remind ang lahat nating mga kababayan tungkol sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Na ito'y talagang hindi bibitawan ng ating mahal na Pangulo at hindi ibibigay ito sa China. Ipaglalaban ito. Ayon pa nga sa mensahe ng ating mahal na Pangulo, sa araw ng kagitingan, tularan natin ang ating mga bayani na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Huwag nating hayaan na makuha yan ng mga dayuhan sakim sa kapangyarihan. Yan ang sabi ng ating mahal na Pangulo. Yayaya ang buong sambayanang Pilipino na magkaisa para pagtulungan at ipagtanggol ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea mga kababayan. Kung sinasabi o mano ng agreement na yan ay kinakailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro yan sundan ayon umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ganyang klaseng agreement, if the deal see what must get a permission from another country to move it our own teritoryo, sa tingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahihirapan tayong sundan ang ganong uri ng kasunduan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yan mga kababayan. Marcos told reporters in ambush interview in San Juan City kahapon yan mga kababayan. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Wala mo nang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. So we're trying to really up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot eh. So yun nga po mga kababayan, wala nga kasing kasulatan na meron niyang agreement talaga ang China at ang Pilipinas. So ibig sabihin, secret deal lang ata ito mga kababayan ni dating Pangulong Duterte at ang China. Kahit ng mga tauhan niya nung nakarang administrasyon ay paiba-iba ng statement. Kaya naguguluhan ng ating mahal na Pangulo kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Pakinggan ba natin?
Sabi ng isang official na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, oh, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano pa talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan, na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something we still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na umalis siya, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino pang kausap mo? Nako, mga kababayan, yari na. Ayan na mga kababayan, uminit ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, si Wang, ngayon tatanungin na sa pagbalik nito sa Pilipinas, tatanungin na kung sino ba talaga ang kausap nito sa deal na yan. Kasi walang kasulatan na nagpapatunay na meron silang deal sa Pilipinas na kasunduan dyan sa West Philippine Sea. Nako, yari ng mga DDS dito mga kababayan. Ito, tuloy natin. Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala pang record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Nako, mga kababayan. Eto na nga. Secret. Ayan, yan na ang katanungan ng ating mahal na Pangulo. Bakit nila ito ginawa secret deal? Ito mga kababayan, ang secret deal na ito, pagtatraidor ho ito sa bansa mga kababayan. Walang kasulatan na nangyari na may garong agreement ang Pilipinas at ang China. Ngayon, ito ay secret deal mangyayari. Secret deal ito ni Pangulong Duterte at ng China. Ito, pakinggan pa natin. Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka eh. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about it? We are talking to his former officials, maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaniwanag yun naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. So ano kaya masasabi nyo dito mga kababayan sa secret deal ni dating Pangulong Duterte? Kahit ang Pangulo ngayon mga kababayan ay naguguluhan at kinikilabutan sa ginawa nilang secret deal ng China at ng Pilipinas. Naku mga kababayan, dapat ba magpaliwanag ang dating Pangulong Duterte dito? Dapat lang mga kababayan. Kasi mga kababayan, pagtratraidor ang ginawa nila sa bansa natin. So yun po mga kababayan, ano makomento mo? At siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. God bless.